Isang mansanas sa hapunan, malayo ka sa doktor. Pamilyar na linya, 'di ba? Bata pa lang tayo, palagi nang sinasabi sa atin na ang sariwang prutas ay siksik sa sustansya, puno ng bitamina at sikreto sa mahabang buhay. Pero ngayong araw, babasagin natin ang paniniwalang iyan. Alam nyo ba na paglampas ng 60 taon, ang ilan sa mga pinakasikat na prutas ay nagiging tila time bomb sa loob ng inyong katawan? Binibili nyo sila sa palengke sa pag-aakalang makakatulong ito sa inyong kalusugan. Pero sa totoo lang, kusa nyo ng pinapaikli ang inyong buhay. Ang dakilang manggagamot na si Avicenna ay nagbabala na tungkol dito 1,000 taon na ang nakalilipas. Naglista siya ng mga prutas na hinding-hindi dapat kainin ng mga nasa ginintuang edad. At ang modernong medisina, sang-ayon na sang-ayon sa kanya. Sa videong ito, ibubunyag ko ang 4 na prutas na nagiging tilalason kapag ikaw ay nasa edad 60 pataas. Mabibigla kayo dahil malamang ay nasa loob lang sila ng inyong ref ngayon. Isulat na agad sa comments kung anong prutas para sa inyo ang pinakamasustansya, at sa dulo ng video ay titingnan natin kung nagkamali ba kayo sa buong buhay nyo. Para maintindihan ang bigat ng problemang ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Si Avicenna or Ibensina ay hindi lang basta doktor. Siya ay isang henyo sa pagsusuri ng katawan ng tao. Ang pangunahing prinsipyo ng kanyang medisina ay ang bawat pagkain ay may sariling katangian. May pagkaing nagpapainit or nagpapalamig, at mayroon ding nagpapanatili ng moisture or nagpapatuyo. Ayon kay Avicenna, nagbabago ang kalikasan ng ating katawan habang tumatanda tayo. Ang katawan ng isang kabataan ay parang isang mainit na pugon. Kaya nitong tunawin at sunugin ang anumang pagkain para gawing enerhiya. Pero paglampas ng 60 anyos, ang apoy ng panunaw sa loob natin ay nagsisimula ng humina. Ang katawan ay nagiging mas malamig at mas tuyo. Kinukumpirma ito ng siyensya sa ilalim ng gastroenterology. Habang tumatanda, nababawasan ang ating mga digestive enzymes, bumabagal ang paggalaw ng bituka, at nagbabago ang ating gut bacteria. Ang pagkaing natutunaw mo sa loob ng 1 oras noong ikaw ay 20 anyos pa ay maaaring mabulok na lamang sa iyong tiyan at maging sanhi ng toxins pagdating mo ng 60. Kaya naman, dapat nang baguhin ng husto ang inyong dieta, at dapat nating simulan sa pag-alis ng mga pagkaing tuluyang pumapatay sa apoy ng ating panunaw. Magsimula tayo sa simula. Alam nyo ba ang pinakamalaking maling akala na itinatanim sa atin ng mga negosyante? Sinasabi nilang ang prutas ay palaging mabuti para sa lahat, kahit gaano pa karami ang kainin natin. Pero harapin natin ang katotohanan. Ang mga prutas na nakikita natin sa mga supermarket ngayon ay malayo na sa mga ligaw na prutas na kinakain ng ating mga ninuno. Produkto na ito ng mahabang proseso ng pagpili at pagpaparami para maging mas malaki, mas matamis, at mas matagal mabulok. Dahil dito, nagtataglay sila ng mas maraming fructose o asukal kaysa sa orihinal na nilikha ng kalikasan. Para sa mga kabataang mabilis pa ang metabolismo, madali lang itunaw ang asukal na ito. Pero kapag nasa edad 60 na tayo, hindi na kayang makipagsabayan ng ating pankreas. Mas mabagal na rin mag-filter ng dugo ang ating atay. Ang resulta, ang dambuhalang dosis ng fructose ay hindi na nagiging enerhiya. Direkta itong nagiging taba na bumabalot sa ating mga internal organ. Ito ang tinatawag nating visceral fat, na siyang nagiging sanhi ng pabalik-balik na pamamaga or inflamasyon sa ating buong katawan. Kaya naman, ang unang hakbang para sa kalusugan habang nagkakaedad ay ang pag-unawa
na ang matatamis na prutas ay hindi na ninyo kaibigan. Ituring na lamang silang mga dessert na dapat kainin ng may matinding pag-iingat. At sa mga pagkaing ito, may apat na prutas na itinuturing na pinakamapanganib sa ating kalusugan. Dito na tayo sa unang hidden enemy sa ating hapagkainan, ang paborito ng lahat na matatamis na ubas. Bata pa lang tayo, sanay na tayong makita ang magagandang kumpol nito tuwing may handaan. Sabi pa nga nila, mainam ito sa utak dahil sa taglay nitong glucose. Pero alam nyo ba kung ano ang totoong nangyayari kapag kumain nito ang mga edad 60 pataas? Sa totoo lang, isa itong malaking perwisyo sa ating panunaw. Maging ang sikat na manggagamot na si Avicenna ay nagbabala noon. Ang matatamis na ubas ay lumilikha ng maruming dugo sa katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Sa modernong siyensya, simple lang ang paliwanag dito. Ang balat ng ubas ay punong-puno ng mga wild yeast o natural na amag. Sa loob naman nito ay purong asukal na mabilis maabsorb ng katawan. Kapag ang kombinasyong ito ay pumasok sa bituka ng mga may edad, kung saan mabagal na ang paggalaw ng pagkain, dito na magsisimula ang matinding proseso ng pagbuburo or fermentation. Isipin nyo na lang ang isang bariles ng alak na iniwan sa mainit na lugar. Lahat ay bumubula, umaalsa at puno ng hangin. Ganyan-ganyan ang nangyayari sa loob ng inyong tiyan. Kahit kakaunting piraso lang ang kainin mo, makalipas lang ang isang oras, mararamdaman mong parang lobo ang tiyan mo sa sobrang laki at bigat. Pero hindi lang simpleng discomfort sa tiyan ang dulot ng ubas. Himayin natin ito ng mas malalim. Ang bloating o ang pagkakaroon ng sobrang hangin sa bituka ay hindi lang basta abala. Kapag lumobo ang iyong bituka dahil sa gas, sinisimulan nitong ipitin ang mga organ sa paligid nito. At ang unang-unang tinatamaan ay ang iyong diaphragm. Tataas ang diaphragm at sisimulang dagiin ang iyong puso at mga baga. Kaya naman, maraming nakatatanda. Pagkatapos kumain ng ubas habang nanonood ng TV sa gabi, ay biglang nagigising sa madaling araw na mabilis ang tibok ng puso o kinakapos ng hininga. Agad silang iinom ng gamot sa presyon o tatawag ng ambulansya nang hindi man lang namamalayan na ang sanhi pala ng kanilang atake ay ang isang dakot lang ng ubas. Bukod dito, ang fermentation o pagbuburo ng ubas sa loob ng tiyan ay naglalabas ng mga toxin na sumasama sa daloy ng iyong dugo. Ang atay na sa edad na 60 ay hindi na kasing lakas gaya ng dati, ay napipilitang ubusin ang enerhiya nito para lang linisin ang mga lasong ito. Sa halip na linisin ang iyong buong katawan, nauubos ang lakas ng iyong atay sa paglaban sa epekto ng iyong merienda. Nagbabala na ang sinaunang manggagamot na si Avicenna na ang ganitong uri ng pagkain ay nagnanakaw ng ating sigla at lakas sa buhay. Kung nais ninyong panatilihing matalas ang isipan at malusog ang puso, mas mabuting tuluyan ng iwasan ang pagkain ng sariwang ubas. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit dapat nyo nang iwasan ang pagbili ng ubas kapag lumampas na kayo sa edad na 60. May kinalaman ito sa inyong mga kasukasuan. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng pananakit ng tuhod, likod, at mga daliri dahil sa arthritis, rayuma, o gout. Karaniwang nireresetahan tayo ng mga gamot at pamahid, pero bihira ang nagsasabi na ang matatamis na ubas ay isa sa mga pinakamalakas na pampalubha ng pamamaga sa mga joints. Ang sobrang fructose mula sa ubas, kapag natunaw na sa ating katawan, ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng uric acid. Dahil ang mga bato ng mga may edad na ay hindi na kasing bilis maglabas ng dumi, ang uric acid na ito ay namumuo
at nagiging parang maliliit at matatalim na karayom na tumutusok sa loob ng inyong mga kasukasuan. Kaya naman, bawat galaw ay nagdudulot ng hapdi at hindi matiis na sakit. Maging ang sikat na manggagamot na si Avicenna ay tinawag itong pananakit ng buto at mahigpit na ipinagbawal sa kanyang mga pasyente ang pagkain ng matatamis na ubas. Isang malinaw na halimbawa sa modernong buhay. May mga taong nagpupunta sa mga health resort para magpagaling ng rayuma. Pero dahil sineserbisyohan sila ng ubas sa pagkain araw-araw, hindi rin nagiging epektibo ang kanilang gamutan. Kung gusto ninyong makalakad ng maginhawa at walang sakit, iwasan na ang matatamis na ubas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang prutas na maraming nakapalibot na mito o sabi-sabi, ang saging. Itanong mo sa kahit kanino kung bakit ito maganda sa katawan at ang isasagot nila ay dahil sa taglay nitong potassium na mainam para sa puso. At totoo naman yon. Pero ang hindi alam ng marami, paglampas ng edad na 60, ang panganib na dulot ng saging ay maaaring mas higit pa kaysa sa benepisyo ng potassium nito. Sabi nga ng tanyag na sinaunang manggagamot na si Avicenna, ang mga pagkaing mabigat at malagkit ay nagdudulot ng labis na plema sa katawan. Ang plemang ito ang bumabara sa ating mga daluyan, nagpapabagal sa daloy ng ating sigla at nagpapatamlay sa isang tao. Sa wikang medikal ngayon, ang tinutukoy dito ay ang paglapot ng dugo. Ang saging ay isang prutas na may mataas na glycemic index at punong-puno ng starch. Kapag kumain ka ng hinog na saging, halos agad-agad na tumataas ang iyong blood sugar. Dahil dito, ang dugo ay nagiging malapot at malagkit na parang syrup. Para sa mga nakatatanda na ang mga ugat ay hindi na kasing flexible gaya ng dati at maaaring may mga nakabara ng kolesterol. Ang ganito kalapot na dugo ay direktang daan tungo sa pamumuo ng dugo o blood clots. Ang paglapot ng dugo dahil sa pagkain ng saging ay isang napakalaking panganib sa kalusugan. Isipin niyo na lang ang isang makina na kailangang magbomba ng malapot na gulaman sa halip na malinis na tubig. Ganito kabigat ang trabahong kailangang pasanin ng ating puso. Kaya naman, mahigpit na ipinapayo ng mga cardiologist, lalo na sa mga nakatatanda, na bantayan ang lapot ng kanilang dugo. Maaaring umiinom kayo ng mga mamahaling gamot para sa pagpapanipis ng dugo. Pero kung araw-araw naman kayong kumakain ng saging, binabaliwala nyo lang ang bisa ng inyong gamutan. Bukod pa rito, ang tinatawag na mucus o malapot na dumi ay naiipon din sa ating daluyan ng paghinga at sa ating sikmura. Maraming lolo at lola ang nagrereklamo ng laging pag-ubo tuwing umaga, baradong ilong, o tila may nakadagang bigat sa kanilang dibdib kahit wala naman silang sipon o trangkaso. Madalas, ito ay epekto ng sobrang plema na dulot ng mga pagkaing punong-puno ng starch. Ang mga saging, lalo na yung sobrang hinog na at may mga itim-itim na sa balat, ay parang purong asukal at starch na nagsisilbing pandikit sa loob ng ating katawan. Hindi ito isang simpleng merienda lamang. Isa itong matinding pasakit para sa lahat ng sistema ng ating katawan. Pero hindi lang yan ang mga sorpresang hatid ng prutas na ito. Tingnan naman natin ang epekto ng saging sa ating pankreas or lapay. Noong tayo ay bata pa, madali lang para sa ating lapay ang kontrolin ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Ngunit paglampas ng edad na 60, hindi na ito kasing lakas tulad ng dati. Sa tuwing kakain ka ng matamis na saging, napipilitan ang iyong lapay na magtrabaho ng husto ng lampas sa kanyang kakayahan. Ang ganitong paulit-ulit na pagtaas at pagbaba ng insulin
ay mabilis na humahantong sa insulin resistance at type 2 diabetes. Para itong isang pagod na kabayong paulit-ulit na nilalatigo. Darating ang oras na tuluyan na itong bibigay. Isang malinaw na halimbawa, marami ang mahilig mag-smoothie or maghalo ng saging sa kanilang almusal dahil akala nila ay ito ang pinakamainam para sa kalusugan. Pero ang totoo, binibigla lang natin ang ating katawan mula pa sa umaga. Pinatataas nito ng husto ang ating asukal na mabilis ding babagsak pagkalipas lang ng ilang sandali. Kaya naman, pagkaraan ng 2 oras, mararamdaman mo na naman ang matinding gutom at panghihina. Ang saging ay hindi nagbibigay ng tunay at pangmatagalang enerhiya. Isang ilusyon lang ito na unti-unting umuubos sa lakas ng iyong katawan. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga oatmeal at smoothies, kailangang malaman ninyo ang isang malaking pagkakamaling ginagawa ng halos lahat. Ito ay ang pagsasama ng saging at mga produktong gawa sa gatas. Kung mahilig kayong maghiwa ng saging para ihalo sa yogurt o kaya ay magluto ng oatmeal sa gatas na may kasamang saging, pakinggan ninyong mabuti ito. Noon pa man, mahigpit ng ipinayo ng tanyag na manggagamot na si Avicenna na huwag pagluin ang mga pagkaing magkaiba, ang bilis at paraan ng pagtunaw. Ang saging ay sadyang mabigat sa tiyan at matagal tunawin. At kapag hinaluan ito ng protina mula sa gatas, nagiging malapot at malagkit itong masa sa loob ng inyong tiyan. Ang masang ito ay hindi natutunaw ng tama. Dumidikit lang ito sa dingding ng inyong bituka, kaya nahaharangan ang pagsipsip ng sustansya mula sa ibang pagkain at nagiging sanhi ng pagkabulok sa loob ng inyong katawan. Sa madaling salita, imbes na sustansya, ang nakukuha ninyo ay isang nakalalasong tumpok na unti-unting sumisira sa inyong kalusugan mula sa loob. Pagtitibi, mabigat na pakiramdam, madalas na pagdighay, at mabahong hininga. Yan ang mga kasama ng ganitong maling habit sa pagkain. Kung hindi ninyo talaga kayang iwanan ang saging, kainin ito ng mag-isa at huwag na huwag ihalo sa kahit anong pagkain. Pero kung maaari, mas mainam na palitan ito ng ibang prutas na mas ligtas at mas angkop para sa inyong edad. Ang ikatlong prutas sa ating listahan ng mga bawal ay isang tila Trojan horse sa inyong hapag-kainan, ang grapefruit. Marami ang nag-aakala na mainam ito sa pagbabawas ng timbang, pampababa ng kolesterol, at punong-puno ng vitamin C. Lahat ng ito ay maganda sana kung hindi lang dahil sa isang malaking babala. Ang grapefruit ay sadyang mapanganib kapag isinabay sa karamihan ng mga gamot na iniinom ng mga taong may edad 60 pataas. Hindi ito basta kuro-kuro lang sa internet. Isa itong napatunayang medikal na katotohanan na madalas ay nakakalimutang ipaalala ng mga doktor sa klinika. Ang problema ay nagmumula sa katas at laman ng grapefruit na mayroong furanocoumarins. Ang mga sangkap na ito ay hinaharangan ang isang mahalagang enzyme sa ating atay na siyang tagatunaw at tagalinis ng mga gamot sa ating katawan. Kapag hinarang ito ng grapefruit, ang gamot na inyong ininom ay hindi na poproseso ng maayos. Sa halip, naiipon ito sa inyong dugo sa mga mapanganib at nakalalasong antas. Akala nyo ay tamang dosis lang ang inyong iniinom. Pero ang totoo, maaari na pala itong maging sanhi ng nakamamatay na overdose. Magbigay tayo ng isang konkretong halimbawa para mas maintindihan ninyo kung gaano kaseryoso ang sitwasyong ito. Halimbawa, uminom kayo ng gamot para sa high blood or para sa pag-aayos ng tibok ng puso. Karaniwan,
na ang mga gamot na ito para sa mga nasa edad 60 pataas. Ngayon, naisipan ninyong simulan ang umaga sa pag-inom ng isang basong fresh grapefruit juice o kumain ng kalahati nito sa almusal. Dito magsisimula ang problema. Ang mga sangkap ng grapefruit ay hinaharangan ang kakayahan ng inyong atay na iproseso ang gamot. Kapag uminom kayo ng inyong tableta, hindi ito matutunaw ng maayos, kaya ang konsentrasyon ng gamot sa inyong dugo ay pwedeng tumaas ng 3 hanggang 5 beses. Dahil dito, ang presyo ng inyong dugo ay babagsak sa delikadong level. Makakaramdam kayo ng matinding pagkahilo, pwedeng himatayin, o mas malala, huminto ang inyong puso. Ganoon din ang panganib sa mga statin o gamot sa kolesterol. Kapag hinaluan ito ng grapefruit, mabilis na masisira ang inyong mga muscle o kalamnan at pwedeng mauwi sa pagkasira ng inyong mga bato or kidney failure. Ito ay totoong panganib na nakamamatay. Napakahaba ng listahan ng mga gamot na bawal ihalo sa grapefruit. Ang itaya ang inyong buhay para lang sa vitamin C mula sa prutas na ito ay isang maling desisyon na hindi ninyo kayang bayaran, lalo na para sa inyong kalusugan. Kahangahangang isipin na kahit noon pa man, bago pa natin nalaman ang chemical na sangkap ng grapefruit at mga modernong gamot, nagbabala na si Avicenna tungkol sa pagkain ng mga sobrang asim na prutas, lalo na para sa mga nakatatanda. Sa kanyang mga turo, sinabi niya na ang labis na asim ay nakakasama sa mga nerves at nagpapahina sa tiyan ng mga may edad na. Naniniwala siya na ang maasim na lasa ay nagpapalamig sa katawan, isang bagay na hindi mainam dahil natural na nababawasan ang init ng ating katawan habang tumatanda tayo. Ayon sa dakilang manggagamot, ang madalas na pagkain ng maaasim na citrus ay maaaring magdulot ng mga pananakit ng kalamnan at magpalala ng sakit sa mga kasukasuan. Kinukumpirma rin ng modernong medisina na ang sobrang asim ay nakakairita sa lining ng tiyan at bituka na sadyang numinipis habang tayo ay nagkakaedad. Kung kayo ay may problema sa gastritis, pangangasim ng sikmura o ulcer, ang grapefruit ay maaaring mag-udyok ng matinding pananakit. Kinakain nito ang proteksyon ng inyong tiyan na nagiging sanhi ng pamamaga. Kaya naman, mas mainam na ipaubaya na lang ang prutas na ito sa mga mas bata at malulusog. Para sa inyong vitamin C, gumamit ng mas ligtas na alternatibo gaya ng tsaa ng rosehip o matamis na bell pepper. Ang mga ito ay masustansya, ligtas, at higit sa lahat, hindi makakaapekto sa mga gamot na inyong iniinom. Ngayon, narito na tayo sa ikaapat na prutas na madalas nating isiping walang panganib at mainam pa nga sa dieta. Ito ay ang matamis na peras. Sa unang tingin, ano nga ba ang pwedeng maging masama sa isang malambot at makatas na prutas? Pero huwag po kayong magpadalos-dalos. Tinawag ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang peras bilang isang mabigat na bato para sa tiyan. Nagbabala siya na hinding-hindi ito dapat kainin ng walang laman ng tiyan o sabayan ng pag-inom ng tubig dahil maaari itong magdulot ng matinding hilab at pananakit ng tiyan at hindi siya nagkakamali. Ano nga ba ang panganib ng peras para sa mga edad 60 pataas? Ang sikreto ay nasa mismong laman nito. Kung papansinin ninyong mabuti habang kumakain, may mararamdaman kayong maliliit at magagaspang na butil. Ito ang tinatawag na stony cells o sclerids. Binubuo ito ng napakatigas na fiber na halos hindi kayang tunawin ng ating mga digestive juices. Para sa mga kabataan na malakas pa ang panunaw, mainam itong walis para linisin ang bituka. Pero para sa mga nakatatanda,
nagiging isa na itong napakabigat na pasanin para sa kanilang digestive system. Habang tumatanda tayo, ang dingding ng ating bituka ay numinipis at nawawalan ng elastisidad. Dahil dito, humihina ang natural na paggalaw nito para itulak ang pagkain pababa. Maraming nakatatanda ang nagkakaroon ng kondisyong tinatawag na diverticulosis, kung saan nagkakaroon ng maliliit na parang bulsa sa loob ng bituka. Ngayon, isipin nyo kung ang matitigas at parang batong hibla or fiber mula sa peras ay papasok sa ganitong klasing bituka. Hindi ito basta-basta natutunaw. Dumadaan lang ito habang kinakamot ang ating sensitibong lamang loob. Ang mga matitigas na hiblang ito ay pwedeng mabara sa mga bulsa ng bituka na nagiging sanhi ng pamamaga o pagkakaroon ng nana. Kapag lumala, maaaring kailanganin na ito ng agarang operasyon. Bukod pa riyan, ang peras, gaya ng ubas, ay mabilis magsanhi ng pagbuburo or fermentation sa tiyan. Ang kombinasyon ng matigas na fiber at maalsang asukal ay pwedeng magpahinto sa normal na paggana ng bituka. Ang resulta, hirap sa pagdumi, matinding kabag at sobrang pananakit ng tiyan. Ito ang tinatawag ng mga sinaunang doktor na mabigat na bato sa loob ng katawan. Para sa mga senior, ang peras ay maituring na masyadong matigas na pagkain na nagdudulot ng maliliit na sugat sa loob ng ating katawan. Ibig bang sabihin nito, kailangan na nating tuluyang kalimutan ang sarap ng peras? Isang matalinong manggagamot si Avicenna at alam niyang hindi epektibo ang basta-bastang pagbabawal lang. Sa halip, nagmungkahi siya ng isang henyong solusyon para mawala ang anumang panganib sa pagkain nito. Kung talagang naghahanap ka ng peras, kailangan itong dumaan sa init. Payo ng tanyag na doktor, pakuluan ang peras sa syrup na may honey o kaya ay i-bake ito na may kasamang mga pampalasa gaya ng cinnamon. Ano nga ba ang nangyayari rito ayon sa siyensya? Kapag naiinitan ng peras, lumalambot ang matitigas na cell nito. Nagbabago ang istruktura ng fiber, kaya nagiging mas banayad ito sa loob ng katawan. Nababawasan din ang mga asidong maaaring makairita sa ating tiyan. Di gaya ng hilaw na peras, ang baked pear ay nagiging isang dietary food na madaling i-digest, swabe sa sikmura, at hindi nakakasakit ng bituka. Ang golden rules na ito ay mainam gamitin sa maraming uri ng prutas, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang init mula sa apoy ay nakakatulong para mas mabilis at mas madaling matunaw ang pagkain, lalo na kung mahina na ang ating panunaw. Ngayong pinag-uusapan natin ang mga sariwang prutas, kailangan kong basagin ang isang mapanganib na paniniwala na sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong tao. Ito ay ang maling akala tungkol sa benepisyo ng fruit juice. Marami ang nag-iisip, dahil hindi ko kayang nguyain ang fiber ng prutas, gagawin ko na lang itong juice. Pero, sasabihin ko sa inyo, napakalaking pagkakamali nito. Ang fruit juice na walang pulp, freshman, o lalo na yung mga nasa karton, ang pinakamalalang bagay na maibibigay nyo sa inyong katawan, lalo na kung kayo ay lampas 60 taon na. Sa bawat baso ng apple or orange juice, pinapapasok nyo sa inyong tiyan ang liquid fructose na wala man lang fiber para balansehin ito. Isa itong matinding bomba ng asukal na mabilis na humahalo sa inyong dugo sa loob lang ng ilang minuto. Nabibigla ng husto ang inyong pankreas at inaabot ng ilang araw bago ito makabawi. Ang inyong insulin naman, biglang tataas ng sobra-sobra. Para makagawa ng isang basong juice, kailangan nyo ng 3 or 4
na malalaking prutas. Hindi nyo kayang kainin ng ganoon karami ng sabay-sabay. 'Di ba? Pero kapag juice na, napakadaling inumin. Sinisira nito ang inyong atay, nagdudulot ng taba sa inyong mga internal organ, at siguradong ilalapit kayo sa diabetes. Kalimutan nyo na ang fruit juice dahil sa totoo lang, laso nito sa katawan. Maaaring itanong ninyo kung ang ubas ay nakakabag, ang saging ay nagpapakapot ng dugo, ang grapefruit ay nakakahadlang sa gamot, at ang peras naman ay mahirap sa bituka. Ano pa ba ang pwede nating kainin? Ang pagtanda ba ay nangangahulugang mawawalan na tayo ng gana at sarap sa pagkain? Siyempre hindi. May inihandang masustansyang alternatibo ang kalikasan para sa atin. Ang unang mahalagang tuntunin para sa mga edad 60 pataas, gawing prioridad ang mga berries, blueberries, currants, raspberries, at cranberries. Di hamak na mas mababa ang asukal ng mga ito kumpara sa malalaking prutas. Pero sila naman ang kampyon pagdating sa antioxidants, ang mga sangkap na lumalaban sa pagtanda ng ating mga cells. Hindi sila nagdudulot ng bloating at nakakatulong pa sa paglinaw ng paningin at pagpapanatili ng malusog na mga ugat. Ang isang maliit na dakot ng berries, sariwa man or frozen, ay ang perektong dessert na puno ng bitamina. Ang pangalawang ligtas na option ay ang baked apples o nilutong mansanas. Kapag niluluto ang mansanas, naglalabas ito ng maraming pectin. Ito ay isang uri ng malambot na fiber na madaling matunaw. Para itong nagsisilbing malambot na sponge sa ating bituka na sumisipsip ng mga toxin at sobrang kolesterol. At dahan-dahan itong inilalabas sa ating katawan. Ang baked apple ay itinuturing na tunay na lunas para sa sensitibong sikmura ng mga nakatatanda. At bilang panghuli, nais kong ibahagi sa inyo ang Golden Rule tungkol sa tamang oras na itinuro sa atin ni Avicenna. Tandaan, hindi lang mahalaga kung ano ang iyong kinakain, kundi kung kailan mo ito kinakain. Sa panahon ngayon, nakasanayan na nating isilbi ang prutas bilang panghimagas. Pagkatapos ng isang mabigat na kainan o kaya naman, mahilig tayong kumain ng mansanas or ubas sa gabi habang nanonood ng TV sa pag-aakalang ito ay isang light dinner. Ang totoo, pareho itong malaking pagkakamali. Kapag kumain ka ng prutas pagkatapos ng karne at patatas, may ipit lang ito sa ibabaw ng iyong kinain. Matagal matunaw ang karne, samantalang ang prutas ay dapat mabilis na maabsorb ng katawan. Ang ending, maiipit ang prutas sa mainit mong tiyan kung saan mabilis itong mabubulok at magbuburo. Nasisira naman sa iba mo pang kinain. Kung kakain ka naman ng prutas bago matulog, pinipilit mong magtrabaho ang iyong digestive system sa oras na dapat ay nagpapahinga at nagre-recover ito. Ang enerhiya mula sa asukal nito ay hindi magagamit at magiging taba lang sa iyong katawan. Ang pinakatamang oras para sa mga prutas ay sa umaga, sa pagitan ng almusal at tanghalian bilang isang hiwalay na snack. Sa ganitong paraan lamang, magbibigay ng tunay na benepisyo ang prutas sa halip na magdulot ng perwisyo sa iyong kalusugan. Balikan natin ang mahahalagang natuklasan natin tungkol sa ating kalusugan. Ang edad na 60 ay isang napakagandang yugto ng kapanahunan at karunungan. Ngunit ang karunungang ito ay dapat ding makita sa kung paano natin pinahahalagahan ang ating sariling katawan. Huwag na nating subukang kumain gaya ng ginagawa natin noong tayo ay nasa edad 20 pa lamang. Nagbago na ang pangangailangan ng iyong organismo. Hindi na nito kailangan ang masyadong maraming carbohydrates. Ang ating sistema ay nangangailangan na ng mas maingat na pag-aalaga.
At ang ating mga ugat at kasukasuan ay dapat protektahan laban sa pamamaga. Ang pag-iwas sa apat na prutas na maaaring magdulot ng problema, ang ubas, saging, grapefruit at hilaw na peras, ay hindi lamang basta pagdidiyeta. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Isa itong matalinong hakbang tungo sa mahabang buhay na malayo sa sakit at pag-asa sa mga gamot. Palitan ng mga ito ng mga nilutong prutas o mga berries. Iwasan din ang paghahalo ng mga pagkaing hindi nagtutugma. Magugulat ka kung gaano kabilis magpapasalamat ang iyong katawan sa iyo. Mawawala ang madalas na pagkabag ng tiyan, magiging regular ang pagdumi, kagaan ang pakiramdam ng iyong mga binti, at magiging matatag ang iyong presyo ng dugo. Ang ating kalusugan sa pagtanda ay nakadepende sa kung ano ang hindi natin isinusubo sa ating bibig. Ang pag-aalis ng mga nakatagong lason sa iyong hapagkainan ang pinakasimpleng bagay na magagawa mo simula ngayong araw para sa iyong kinabukasan. Sinong mag-aakala, di ba? Ang mga pagkaing buong buhay nating itinuring na simbolo ng kalusugan ay siya palang nagiging kalaban ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. Nalaman natin na ang matatamis na ubas ay nagiging sanhi ng fermentasyon sa loob ng tiyan na sumisira sa ating mga kasukasuan. Ang tila inosenteng saging naman ay nagpapalapot ng ating dugo at pinapagod ang ating pankreas. Ang masustansyang grapefruit, maaari itong maging sanhi ng nakamamatay na lason kapag humalo sa inyong mga gamot para sa high blood. At maging ang matitigas na peras ay maaari ring magdulot ng seryosong pamamaga ng bituka. Tama ang dakilang si Avicenna. Sa ating pagtanda, hindi lang dapat ang ating isipan ang nagbabago, kundi pati na rin ang laman ng ating plato. Ang paglipat sa mga malalambot at nilutong prutas o berries ang susi para ang ating digestion ay gumana ng maayos at manatili tayong masigla hanggang sa pagtanda. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Kung ang impormasyong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw sa inyong pagkain, siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Maaaring mailigtas nyo sila sa mga seryosong problema sa kalusugan. At gaya ng pangako ko, heto ang tanong para sa inyo. Sa apat na prutas na nabanggit, alin ang pinakamahirap para sa inyong iwasan? Isulat ang inyong sagot sa comments at ating pag-usapan.